Ang ganda niya. Ano itong bagay na ito? Parang itlog. Anong uri ng itlog ng hayop ito? Ang ganda. Aray, Ang host at si Lin Wanxing ay matagumpay na nag-ugnay. Nagsimula na ang sistema ng paglamon ebolusyon. Sistema ng paglamon ebolusyon? Ang host ay maaaring lumamon ng anuman upang makakuha ng enerhiya. Sa kalaunan ay mag-e-evolve upang maging isang tagapagpatawag ng ulan. Nakakayanig ng mundo na banal na dragon na may 5 kuko. Banal na dragon na may 5 kuko. Shen Xinyan. Tapos na ang panahon mo. Host, nais mo bang simulan ng pagpisa? uulan na. Kailangan kitang iuwi agad. Malapit na akong mapisa. Bakit biglang umuulan ng malakas? Inilapag ko ito ng dahan-dahan. Bakit ito pumuputok? Pumipisa ba ito? Nagtataka ako kung anong uri ng hayop ito magiging. Ang tanging tunay na dragon sa mundo ay malapit ng mapisa. Ito ay... Lahat ng tao, manginig. Narito ako. Hemp, nakita mo ba ang isang tunay na dragon? Natakot ka, ha? ito. Ano ito? Ang pangit naman. Yugto, bata pa. Kasalukuyang progreso ng ebolusyon. Bagong kakayahan. Presyon ng tunay na dragon. Lahat ng nilalang ay matatakot at sisuko. Ako ay isang tunay na dragon. Bakit mo ako tinawag na pangit? Ang lakas ng boses mo. Akala mo pangit ako, ha? Hintayin mo hanggang kainin ko ang shell at lumaki. Bubulagain ko ang iyong titanium alloy na mga mata ng aso. Ang host ay nakatanggap ng 1,000 evolution points. Natutugunan ng host ang mga kinakailangan para sa ebolusyon. Magpatuloy sa ebolusyon. Kumikilang pa ito. Matagumpay ang ebolusyon. Host, Suhan. Species, Young Dragon. Yugto, paglaki. Kasalukuyang progreso ng ebolusyon, 900. Bagong kakayahan, Cloud Riding. Cloud Riding. Ang host ay nakakuha ng kakayahang lumipad. Nagawa ko. Lumaki ito ng napakabilis. Ang cute naman nito. Kaya, ang aking maringal na tindig ay humanga sa iyo, di ba? Gutom ka. Ang ebolusyon ay kumonsumo ng masyadong maraming enerhiya. Ako ay gutom. Sandali. Hahanap ako ng makakain para sa iyo. Kumakain ka ba nito? Kumain ng dahan-dahan. Huwag mabulunan. Gusto mo ba? Kumain ka ng mabilis. Kakain ako. Kakain. 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 Diyos ko. Ito. Hehe. Ang bilis mong kumain. Lahat ng merienda sa aking refrigerator ay wala na. Anong uri ng nilalang ka? Ganito, paano ko kayang buhayin ka? Binabati kita, host. Nagkamit ng 10 enerhiya. Ang mga merienda ay nagbibigay ng masyadong maliit na enerhiya. Kailangan makahanap ng mas mahusay na pagkain. Ikaw. Mula ngayon, ikaw ang aking alaga. Kailangan kitang bigyan ng pangalan. Ako ay napakaringal at mapangapi. Dapat tumugma sa isang malakas na pangalan. Nakuha ko. Noong bata ka pa, ang itsura mo ay puro itim. Tatawagin kitang Little Charcoal. Ano sa tingin mo? Hindi! Hindi! Hindi mo gusto?
Hindi mahalaga kung hindi mo gusto. Ikaw ay little charcoal. Kakaiba. Bakit mas mabigat ang aking backpack ngayon? Hello? Xiaoheitan! Bakit mo ako sinundan ng palihim? Magkasimbiotiko na tayo ngayon. Hindi tayo pwedeng magkalayo ng higit sa 100 metro. Kung mamatay ka, mamamatay din ako. Ago. Kalimutan na, mahuhuli na ako. Kailangan kitang isama sa klase. Pero binabalaan kita. Manatili ka sa bag ko. Walang ingay. At walang paggalaw. Nakuha mo? HMPH. You. Ano? Natatakot ang beauty ng school. Shenwei, sinadya mo yan. Oo, sinadya ko. Kung natatakot ka, lumuhad at magmakaawa sa akin. Si Shenwei ay laging nang aapi sa akin. Hindi ko na kayang tiisin ngayon. Lin Wanxing. Naglakas loob mong saktan ako. Ikaw ang sinasaktan ko. Sino nagsabi sa'yo na mang-api ng tao? Ikaw. Panghu, sugurin mo siya. Kagatin mo siya. Ano? Huwag kang lalapit. Naglakas loob kang mangapi kay Lin Wangxing? Patay ka! Lumayo ka! Anong ingay yan? Panghu, bumalik ka. Ikaw. Si Panghu ay hindi natatakot kahit sa tigre. Unang beses ko lang nakita na siya'y sobrang takot. Nanana, Ano to? Kailangan kong mag-picture gamit ang phone ko. Nagawa ko. Lin, huli ka na. Narito na lahat. Buksan ang inyong mga aklat sa pahina 23. Simulan na natin ang aralin. Huwag gumalaw. Kapag nalaman ng guro, tapos na ako. Ikaw. ito ay isang pisikal na reflex. Hindi ko ito mapigilan. Mukhang si Lin ay nauuhaw sa kaalaman. Ha? Guro, ako. Ito, kunin mo. Hindi ka makakapag-aral kung walang laman ang tiyan. Salamat, guro. O hindi. Lin, nagdala ka ng alaga sa klase. Ako. Hindi ko. Buksan ang iyong bag. O hindi. O hindi. Tiyak na mahuhuli si Little Blackie. Ito. Ito ay... Guro, tingnan mo. Sinabi ko sa iyo na hindi ako nagdala ng alaga. Ngunit ang kakaibang ingay kanina, saan galing? Baka, ito ay ang upuan ang gumagawa ng ingay. Umupo ka, at makinig. Klase, ituloy natin ang aralin. Muntik na. Muntik nang mahuli. Ibigay mo sa akin ang pagkain. Ano na naman? Ibigay mo na agad. Sige, matakaw ka. Tumahimik ka. Yum. Bro, ako ang sarili mong kapatid na babae. Nakikiusap ako, huwag mo akong iligid. Babae, pahiram ko sa iyo ang aso ko ng isang araw. At nawala mo. Kuya, hindi ako iyon.
Si Lin Wanxing iyon. Tinakat siya ng alaga niya. Hindi ako iyon. Nagsisinungaling ka. Si Panghu ay isang mamahaling asong pangaso. Hindi man lang siya natatakot sa tigre. Paano siya matatakot? Kuya, hindi talaga ako nagsisinungaling. Kung ayaw mo maniwala, tingnan mo ang litrato. Mga kuko ng agila, bibig ng kabayo, tengang baka. Ang anyong ito. Maaaring, hindi kaya iyon ang maalamat na dragon? Kuya, tungkol kay Pangho, wala talaga. Akong kinalaman. Pakitapon naman ako. Patawarin mo ako. Pakiusap. Mahal kong kapatid, paano naman titiisin ng kuya mo na ilibing ka? Salamat, salamat, kuya. Ilibing si Panghu, at alamin mo kung nasaan ang halimaw sa litrato. Opo, binibini. Ang bihirang halimaw na ito, ako lang, Shensin yan, ang karapat-dapat na magmay-ari. Nagugutom ako. Hoy, maliit na uling. Saan ka pupunta? Ang baho. Bakit mo ako dinala sa babuyan? Gusto kong kumain ng baboy. Hindi ka naman kakain ng baboy, di ba? Ang pagkain ng mga baboy na ito ay magbibigay sa akin ng sapat na enerhiya para mag-evolve. Pero ang lalaki ng mga baboy na ito, paano mo kakainin? Minamaliit mo ako? Panoorin mo ito. Aray! Busog na busog. Inubos mo ang buong kulungan ng baboy. Nakakadiri. Busog na busog. Nakakuha ang host ng 70 evolution points. Natugunan na ng host ang requirements para mag-evolve. Mag-e-evolve ba? Ang gininto ang liwanag ay tulad ng kagabi. Malapit nang magbago si maliit na uling. Di ba? Ang ebolusyon na ito. Anong mga bagong kakayahan ang makukuha ko? Hindi ako makapaghintay. Nagbago ka na naman? Eh? Gwapo na ba ako ngayon? Oo, medyo gwapo ka. Ikaw, kinakausap mo ba ako? Kinakausap kita gamit ang isip ko. Walang ibang makakarinig. Paano mo ginagawa iyon? Dahil lahat sa ebolusyon. Evolusyon? Oo, basta kumakain ako ng isang bagay, patuloy akong makakapag-evolve. Ang galing. Pero, anong uri ka ba talaga? Bibigyan kita ng pahiwatig. Bibig na parang kabayo, tainga na parang baka, kuko na parang agila. Ang mga katangiang ito. Parang pamilyar. Suriin ko. Ikaw ay isang dragon. Hindi ko akalaing ang alaga ko ay isang maalamat na dragon pala. Kaya, hindi ka ba nagulat sa pagkatao ko? Talagang hindi ka panipaniwala ito. Nasaan ang mga baboy ko? Saan nagpunta ang lahat ng baboy ko? Hindi pa ba dumarating ang gamit? Binatang Panginoon, nandito na. Ito ay mula sa lab ni Suhan, ang biological serum na natagpuan natin. Mukhang pambihira ito. Kailangan nating ibalik at pag-aralan. Kinailangan kong magbayad ng 8,000 dolyar sa may-ari ng kulungan ng baboy. Iyon ang aking allowance para sa buong semestre. Pera lang iyan. Walang problema. Madali para sa'yo sabihin. Ikaw naman, kumita. Ang maliit na pera na ito ay wala. Shensin yan. Buisit, hindi pa ako sapat na malakas para maghiganti. Kailangan kong pabilisin ang aking ebolusyon. Ah? Iyon ay. Little Blackie? Ano ang problema? Iyan ang serum na inihanda ko noong nakaraang pagkakataon para sa super genetic na nilalang. Kung ubusin ko ito, makakakuha ako ng malaking halaga ng mga puntos ng ebolusyon. Ano sa tingin mo? Tapos na. Sin Ian, tingnan mo. Ang halimaw ay naroon. Totoo pala, mayroon talagang dragon sa mundong ito. Kailangan kong makuha iyon. Sumama ka sa akin. Sila ay problema. Tara na. Estudyanteng Lin, huwag kang magmadali. Ano ang gusto mo? Lin Wanxing, patay na si Pangho. Ngayon, babayaran mo ang halaga. Tumahimik ka. Kuya, bakit mo ako sinaktan? Pinalakad mo ang aso ng walang tali. Anong kinalaman ni Lin doon? Ako. Hindi ganoon kabait si Shensin yan.
Anong ibig mong sabihin? Ito ay $1,000,000. Basta't ibigay mo sa akin, ang perang ito ay magiging iyo. Gusto mo akong bilhin ng pera? Sa panaginip mo? Hindi ako nagbebenta. Ang kapatid ko ay handang gumastos ng 1,000,000 para bilhin ang hayop na ito. Dahil iniisip ka ng kapatid ko, huwag kang magpasalamat. Tama na. Sigurado ka bang naisip mo ito? Kung palampasin mo ang pagkakataong ito, wala nang iba pa. Sinabi ko na hindi. At iyon na. Munting uling. Tara na. Umalis ka. Sa Jiangcheng, ang mga taong naglakas loob na tumanggi sa akin ay wala na. Binabantaan mo ako? Dahil hindi mo gagawin sa madaling paraan, kailangan kong kunin ito sa pamamagitan ng puwersa. Munting uling. Takbo. Habulin ninyo para sa akin. Halika! Halika! Habulin mo ako kung kaya mo. Tigil takbo! Tigil takbo. Lapit kayo! Gusto mo akong habulin? Bata ka pa. Ginoo, napakabilis. Hindi namin ito mahuli. Mga tanga, hindi man lang mahuli ang isang hayop. Munting uling. Magaling. Ang halimaw ay talagang nakakaintindi ng wika ng tao. Kailangan kong makuha iyon. Sige, patuloy kang tumakbo. Kung lalagpas ka ng isang hakbang, babarilin ko siya. Si Shen Xinyan na baliw ay talagang naglakas loob na gumalaw. Para iligtas si Lin Wangxing, kailangan nating mag-evolve. Ang yabang mo. Hindi ka ba takot sa karma? Karma? Sa Jiang City, ako ang namamahala. Lin Wanxing, tumigil ka na sa pag-aatubili. Ipababa mo ang hayop na iyan dito. Hindi pwede. Lin Wangxing, makinig ka sa akin. Bilisan mo, kunin ang metal case mula sa bodyguard at itapon mo sa akin. Bibigyan kita ng 3 segundo pa. Huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Gagawin ko ang sabi mo. Ibibigay ko sa'yo. Kung nakipagtulungan ka lang simula pa lang, So, duwag ka rin pala. Little Charcoal, bumalik ka dito. Congrats, kuya. Nakakuha ka ng isa pang kayamanan. lahat ng kayamanan hindi makakatakas sa aking pagkakahawak. Little Choco, saluhin. Huwag! Ang bio serum ko! Nakakuha ang host ng 100,000 evolution points. Naabot ng host ang mga kinakailangan para sa evolusyon. Magpatuloy sa evolusyon. Oo, ang daming kapangyarihan. Para bang nasusunog ang katawan ko. Anong nangyayari? Kumukulo ang dugo ng dragon. Nagbabago ang mga litid at buto. Ano? To? Kuya, may lindol ba? Muling nag-evolve si Munting Uling. Oo, ang sarap ng pakiramdam. 10 beses na mas malakas ang lakas ko. Hindi yan pwedeng maging dragon talaga. Matagumpay ang evolusyon. Kontrol ng apoy. Ang host ay maaaring magmanipula ng mga elemento ng apoy ayon sa kalooban. Sa wakas, may sapat na akong kapangyarihan upang makapagbayad sa inyong lahat. Kuya, papunta ito sa atin. Isang peke at mahiwagang bagay. Mamatay ka! Maliit na uling, mag-ingat! Isa lamang panlilin lang. Apoy ng dragon. Blackie, kaya na nitong huminga ng apoy. Hindi ako pwedeng matalo. Tol, bitawan mo. Ate, ayaw mong masaktan ng kapatid mo, di ba? Tol, ginagawa mo akong kalasag. Blackie, ang galing! Tol, sagipin mo ako. Ayaw kong mamatay. Layas! Huwag mong dumiin ang damit ko! Grabe ang sugat. Malamang hindi na magtatagal. Gamit ang sarili niyang kapatid na babae bilang kalasag. Ang lupit naman ng hayop na yan. Talagang nagpabantay ako. Hindi ko inaasahang makahinga siya ng apoy. Pero, mas nagiging mahalaga ito. Anong nakatayo ka dyan? Magtrabaho na. Bilis, hulihin mo. Blackie, ingat! Wala na akong kinakatakutan ngayon. Apoy,
ng dragon. Muli? Harangin sila. Lahat, harang! Kung mananatili pa ako dito, tiyak na mamamatay ako. Tatakas? Walang paraan. Little Charcoal, tutulungan kita! Huwag kang umalis. Iligtas mo ako. Bitawan mo! Bitawan mo na! Kailangan kong iligtas si Little Charcoal. Huwag mo akong habulin. Shensin yan! Wala kang pakialam sa buhay ng tao. Ngayon, mamamatay ka. Huwag mo akong patayin. Pera at ang biological serum, ibibigay ko ang kahit anong gusto mo. Sa tingin mo, angat ka dahil sa marumi mong pera? Ngayon, pagsisihan mo ito. Hindi! Pakiusap, huwag. Mamatay ka na! Hindi! Paano ito nangyari? Bakit ako ayos lang? Mahigit 100 metro ang layo ko kay Lin Wangqing. Mabibigo ang mahika. Ubos na. Lin Wangqing, bakit hindi ka pumupunta? Tulungan mo ako. Shenwai, Pakiusap. bitawan mo! Sa wakas, naalis ko na sila. Huwag kang lalapit. Lin Wangqing, Uling, hindi ka dapat mapahamak. Binibini. Anong nangyayari dito? Bilis. Hulihin si Lin Wanxing. Oh, Oy, bakit ka tumigil sa pag-spray? Tara, sunugin mo ako. Walang espesyal sa mga dragon. Lin Wangqing, bilisan mo! Lin Wangqing, tara! Tinatawag ako ni Uling. Philia, wala ka nang magagawa sa akin ngayon, di ba? Nandito si Lin Wangqing. Sayang lang ng effort. Ay, kamay ko! Ibaba kita ng isang antas. Paano siya humihinga ng apoy ulit? Ikaw, huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Ang dragon na ito ay may malay talaga. Ginagaya ako? Humihinga na naman ito ng apoy. Mamamatay ako kung mananatili ako dito. Takbo! Tatakbo ka ba? Munting Uling, tulong. Naku, si Lin Wangqing ay nasa panganib. Huwag kang lumapit. Lin Wanxing. Bumalik ka sa pamilya Shen at umamin. Kung lalapit ka pa, tatawag ako ng tulong. Sige, sumigaw pa. sino ang darating para iligtas ka? Munting Uling, dumating ka. Gusto mo akong lokohin para umikot at tumakbo ulit? Hindi ako maloloko. Ikaw, ano yung nilalang na yan? Munting Uling, inaapi niya ako. Lusubin mo siya. Si, Huwag kang lalapit. Bumalik ka. sobra ang pag-drain ng enerhiya. Hindi ko na kaya. Huwag kang lalapit. Ang duwag mo naman. Munting Uling, okay ka lang? Ayos lang ako. Sayang at nakatakas si Shen Xinyan. Okay lang yan. Marami pa tayong pagkakataon na turuan siya ng leksyon. Sa ugali ni Shen Xinyan, Binata. Sabi ng doktor, ang kalagayan ni Miss Shen Wei ay hindi maganda. Wala akong pakialam sa mga bagay niya. Ha, siya nga pala, ang kinaroroonan ng itlog ng dragon. Nahanap mo na ba? Oo, nahanap ko na ang itlog ng dragon. Malamang na kinuha ni Lin Wanxing. Ang dragon na yon ay tiyak na napisa mula sa itlog ng dragon. ngayon, babayaran mo ako. Huwag, huwag, Mamatay ka na. huwag.
Inahawakan mo ba ang dragon ko? Papabayarin ko siya ng malaking halaga. Wala nang tatalo sa magandang ligo. Munting uling, naubos mo na naman ang mga merienda ko. Ang ganda ng pangangatawan. Huwag makakita ng masama. Munting uling, kinain mo na naman lahat ng merienda ko. Pinoprotektahan kita. Nagsunog ako ng maraming enerhiya, kaya gutom ako. Sige, kaya pagkatapos mong kumain, linisin mo ang basura. Si. Nandito pa ako. Wala kang pakialam sa imahe mo. Ah, siya nga pala. Pwede mo bang gawing mas maliit ang sarili mo simula ngayon? Hindi pa. Pagkatapos kong mag-evolve, magagawa ko na. Sige, kaya simula ngayon, hindi ka na pwedeng sumama sa akin sa eskwela. Hindi. Sige, kung ayaw mo, bakit ang tigas mo? Tinakot mo ako. Dadalhin kita sa isang lugar. Hayaan mo akong magbihis. Uling, baliw ka. Pagpasok sa lab ng paaralan, mapapaalis tayo. Bilisan mo at pumasok ka. Halos hindi ko na kaya. Si. Masyado pa ring mahina ang katawan ko. Pagod na ako. Basic lang ang mga gamit, pero sapat para gawin ang pinakapayak na bioserum. Bakit mo ako dinala rito? Mag-eeksperimento ako. Sige lang, sumabay ka sa akin. Mag-eeksperimento ka. Nagbibiro ka ba? Malamang hindi mo man lang kilala ang mga gamit sa lab. Minamaliit mo ko. Ginoo. Nasa itaas sina Lin Wanxing at Long. Presidente Shen, ano po ang pakay ninyo? Nakatanggap ako ng balita na ang nagsunog na pumatay kay Suhan ay pumasok ng palihim sa gusali ng lab. Imposible. Nakasara pa ang mga selyo sa pinto. Binibigyan mo ako ng pagdududa? Pumasok ng gabi ang pumatay. Tiyak gusto nilang sirain ang ebidensya. Oo, tama ka. Tara na. Umakyat at hulihin sila. Opo, Gino. Si Munting Uling ay laging espesyal. Baka naiintindihan talaga niya. Sa pagkakataong ito, magtitiwala ako sa iyo. Pero napakadilim ng lab na ito. Hindi ko magawa ang eksperimento. Walang problema. Bahala na ako. Ikaw, Liwanag. ito ay... Ang ganda! Paano mo ginawa yan? Simpleng teknik lang sa pagkontrol ng apoy. Sige, magsimula na tayo. Magaling kang mag-aral. Natututo ka. Ang ganda-ganda nito. Tapos na ang misyon. Pero ano ba talaga ito? Biological serum. Kahit basic version, marami at nakakabusog. Sapat para mag-evolve ako. Ito, totoo ba ito? Bumabalik sa katawan ko ang pamilyar na lakas. Nakakuha ang host ng 100,000 evolution points. Little Charcoal, mag-evolve ka na naman? Natutugunan ng host ang requirements para mag-evolve. Mag-e-evolve na ba?
Akin na naman ito. Para bang ang buong katawan ko ay sumasabog sa lakas lumalaki ang katawan ko. Maliit na uling. Anong bagong kakayahan ang makukuha niya? Dahil wala akong mas magandang gawin, baka linisin ko na lang ang mesa sa lab. Tapos na! Linis na lahat! May darating. Mahirap harapin ang mga dragon, pero si Lin Wangxing ay estudyante lang. Madali siyang manipulahin. Ginoo, ito ang laboratorio. Ang mga dragon ay humihinga ng apoy. Hindi na ako dapat masaktan. Kayo dalawa. Pumasok kayo. Opo, Ginoo. Ano ang gagawin natin? Hindi pa nagigising si maliit na uling. Naku, may darating na. Matagumpay akong nag-evolve. Pakiramdam ko, puno ako ng kapangyarihan. Matagumpay ang ebolusyon. Host Suhan, lahi Yinglong. Yugto ng paglaki. Kasalukuyang progreso ng ebolusyon, 70,000. Bagong kakayahan, pagiging di nakikita. Ang host at symbiote ay maaaring maging invisible. Nagkaroon ako ng bagong kakayahan, invisibility. Munting uling, gising ka na. May tao ba diyan? May tao ba diyan? Huwag kang magsalita, may papasok. Lumabas ka. Nakikita kita. Pakiusap, huwag mo akong hanapin. Malamang nagtatago sila sa likod ng mesa ng laboratorio. Tingnan mo. Malapit na tayong matagpuan. Tigilan mo na ang pagtatago. Hindi ka makakatakas. Hina-immobilize nila ako. Nakikita kita. Punong guro. Ako? Hoy, huwag kang mag-alala. Walang makakahanap sa atin. Masama ito, masama ito. Hindi ako nakikita. Walang tao dito. Bakit hindi ako makita ng punong guro? Huwag kang maingay. Di na ako nakikita. Hindi niya tayo makita. Pero naririnig niya ang mga ingay. Kaya mula ngayon, ako ay pwedeng maging di nakikita. May nakita ka bang tao? Ginoong Shen, wala kang tao dito. Si Shen Sinian na naman. Ganon. Kaya dinala niya ang punong guro. Magpaliwanag ka. Ginoo, malinaw kung nakita silang pumasok. Nasaan na sila? Tara na. Kung hindi ako nag-aalala na mailantad ka, aayusin ko siya ngayon. Madali lang siyang asikasuhin. Sundan mo ako. Aray, masakit. Ginoo, Ayan, Malapit nang mawala ang pagiging di nakikita mo. Tara na. Ang sarap ng ebolusyon, no? natakot mo ako. Muntik na akong mahuli ng punong guro. Pwede na akong lumipad na may kasama. Gusto mong mag-ikot sa langit? Ako? Aba? Lumilipad ako. Ang galing. Hindi ka ba takot mahulog? Dahil nandito ka, alam kong magiging okay ako. Tingnan mo doon sa baba.
Ang ganda ng kalangitan ng lungsod sa gabi. Kumapit ka ng mahigpit. Papabilisin ko na. Tara na! Woohoo! Ay, ang sakit. Mr. Shen, tingnan mo. Sa itaas ng langit. Anong problema? Ginoo, tingnan mo ng mabilis. Yan ba? Nanay, may tao sa labas ng eroplano! Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Paano naman magkakaroon ng tao sa taas na 30,000 talampakan? Sa labas ng eroplano, may tao talaga. Mga pare, dumating ako ng ligtas sa Jiangcheng. May mga taga Jiangcheng ba dito? Mag-type ng 1 sa mga komento. Tingnan ko kung nasaan kayo. Streamer, lumingon ka. Tingnan, may lumilipad sa langit. Wisit, nakikita ko ba ito? Ano nasa likod ko? Wow, may lumilipad sa langit. Mukhang parang dragon. Ano? Sa itaas ng Jiangcheng, isang banal na dragon ang lumitaw. Nagtataka ako kung totoo ba ang balita tungkol sa banal na dragon sa Jiangcheng. Mapagkakatiwalaan ba? May kredibilidad ba ito? Totoong totoo. Pinag-uusapan ito ng lahat online. Mayroon pang mga high definition na larawan sa site. Tingnan mo. Pero, sa likod ng dragon na ito, parang may nakaupo dito. Mga guwardiya, Panginoon, lahat lumabas na. Hanapin ang buong Jiangcheng. Kailangan nating mahanap ang dragon na iyon. oo, Ginoo. Ang dragon ay ang ating pambansang sagisag. Kung totoo ito, magkakaingay ang buong bansa. Dragon? Nasaan ka? Profesor, tingnan ang pinakausong paksa. Ito ay katawan ng ahas, sungay ng usa, kuko ng agila. Ito ang maalamat na dragon. Isang dragon na lumilipad sa langit. Isang hindi kilalang kumikinang na hugis dragon na bagay ang lumitaw sa kalangitan ng Jiangcheng. Nasaan ito? Ito ay, nasa Jiangcheng mismo. Ihanda ang kotse. Pupunta ako sa Jiangcheng para hanapin ito. Si Fuxi ay gumuhit ng mga trigram para sundan ang dragon. Sa libu-libong taon, ang matagal nang hinahangad ng ating mga ninuno na mahanap ang tunay na dragon. Sa wakas, ay matutupad ngayon. Tara na! At Sing, Sinabi ko sa'yo na umuwi ka ng maaga kagabi. Pero hindi ka nakinig. Ngayon, nilalamig ka na. unang beses ko lang lumipad. Na-excite lang ako. Isang banal na dragon ang lumitaw sa ibabaw ng Jiangcheng. Ang mga eksperto ay nag-iimbestiga. Munting uling, naging viral ka. Puno ang phone ko ng balita tungkol sa'yo. Natural lang iyon. Pagkatapos ng lahat, ako lang ang nag-iisang dragon sa mundo. Pwede na akong maging invisible at sumama sa klase mo. Ako dapat ang nasa spotlight. Binata. Nandito si Professor Song. Master Shen, narinig ko may mga clue ka tungkol sa dragon. Ang kabuuang pagkakaiba ng face sa punto P ay nakadepende sa sumusunod na dalawang salik. Pwede na akong maging invisible. Walang makakakita sa akin. Ang material sa klase na ito ay napakahalaga. Lahat, mag-take notes kayo ng maayos. Susunod, tingnan dito. Ang boring! Isa akong nangungunang siyentipiko at kailangan kong kumuha ng basic na klase na ito. Tahimik. Marunong na akong maging invisible ngayon. Mula ngayon, pwede na akong manatili sa tabi mo at protektahan ka. Oy, narinig ko magiging 5-clawed divine dragon ka. Talaga? Tama? Ang alaga ko ay isang 5-clawed divine dragon. Ang inggit ng iba kapag nalaman nila. Kita mo? Walang makakaya labanan ng alindog ng isang divine dragon. Para matulungan ka mag-evolve bilang divine dragon sa lalong madaling panahon,
Pumunta tayo sa lab mamayang gabi. Hindi ka ba takot mahuli? Oh, kaya kang maging invisible. Mag-ingat tayo. Okay lang iyon. Bilang iyong may-ari, tungkulin kong tulungan kang mag-evolve. Ang bioserum. Nagkaroon na ako ng resistensya dito. Wala na itong silbi ngayon. Ano? Paano ka mag-evolve? Pagkain. Kapag nakakain na ako ng sapat, mag-evolve ako. Oy! Ano yung tingin mo? Masyado bang mahirap i-request? Alam mo ba kung gaano ka karaming kain? Hindi mo ba alam ang sarili mo? Hindi ko kayang pakainin ka kahit ibenta ko pa ang sarili ko. Lin Wanxing. Narito. Umakyat ka at ipaliwanag ang iyong approach sa problemang ito. Naku, masyado akong abala sa pakikipag-usap kay Little Charcoal. Hindi talaga ako nakikinig. Hindi ko malutas ang problemang ito. Kailangan mo ng tulong? Matutulungan kita, pero kailangan mong kumita ng pera para makabili ng pagkain. Ikaw, munting pilyo. Pangako, Ganyan dapat. Sumunod ka sa akin at ulitin. Kanino ka kausap? Guro, nag-uusap lang ako sa sarili ko. Magsimula na tayo agad. Si. Iyan lang ang meron ako para sa problemang ito. Salamat sa inyong lahat. Ang mga problemang pangkolehiyo ay napakadali para sa akin. Lin, mahusay ang ginawa mo. Nakikinig ka ng mabuti sa klase. Panginoon ng lungsod, may balita tayo tungkol sa banal na dragon. Lin Wancheng? Tama, siya ay isang estudyante sa Universidad ng Jiangcheng. Ang banal na dragon pinalaki niya. Sa Universidad ng Jiangcheng. Pumunta doon sa loob ng kalahating oras. Oo, Panginoon ng lungsod. Ang banal na dragon ay isang espiritual na nilalang. Hindi ito dapat mahulog sa masasamang kamay. Gusto kong kumain. May PE test ako. Tulungan mo akong pumasa sa test. Ililibre kita ng handaan. Oh, pakiusap naman. Nagmamakaawa ako sa'yo. Siya, Si, deal na. Lahat, pumila. Handa na para sa physical test. Professor Song. Lin Wanxing, ang taga-kontrol ng dragon, nandito mismo sa paaralang ito. Ang mga dragon ay banal na nilalang ng langit at lupa. Gayunpaman, inampon at kinokontrol ng mga tao. Ang ganyang kalapastanganan ay hindi matitiis. Ang mga dragon ay talagang malalakas na umaatake. Dala mo ba ang lahat ng hiniling ko? Ito ay custom-made, mga baril na pampatulog at kagamitan sa paghuli. Walang hayop ang makakatakas. Nakakapanatag iyon. Una, 3-point shots. Lin Wanxing, ikaw muna. Masyadong mahina, tiyak na hindi makakapasok. Wow, nagawa mo talaga yon. Sunod, luksong nakatayo. Tatlong metro. Sunod, paghila pataas. 79. 100. Nakakuha si Lin Wanxing ng perpektong marka. Tapos na. Oh, hindi ako makapaniwalang naging kasangkapan ako sa pandaraya. Xiao Hei Tan, salamat sa iyo. Hindi na kailangan magpasalamat. Gusto kong kumain. Sige. Kumain ka ng kahit anong gusto mo. Nakikinig ako. Ito ang inubos ko sa aking ipon at gumastos ng $100,000. Sapat na ba? Sapat na. Hindi ako mag-aatubili sa'yo. Nakakuha ka ng 1 puntos ng ebolusyon. Nakakuha ka ng 3 puntos ng ebolusyon. Nakakuha ka ng 2 puntos ng ebolusyon.
Ang dami. Naubos mo lahat ng isang upuan. Oras na para mag-evolusyon ulit. Ang ebolusyong ito ay tatagal ng kalahating oras. Mangyaring maghanda, host. Ganon katagal? Munting uling, ano ang problema? Ang evolusyon ay tumatagal ng kalahating oras. Huwag mong hayaang may lumapit sa akin. Aha, okay. Sistema, simulan ang evolusyon. Nag-evolusyon ka na naman, ha? Pumuputok ako sa kapangyarihan. Parang lalo akong nagiging isang makapangyarihang dragon na kayang sirain ang langit at lupa. Panginoon ng lungsod. Dumating na tayo sa Jiangcheng University. Isang multo ng banal na dragon. Bumaba ang isang banal na dragon. Ito ay isang magandang tanda. Kung makuha natin ang kanyang biyaya, ang buong Jiangcheng ay magkakaroon ng magandang panahon. Tara na, sumama ka sa akin. Maliit na uling, bilisan mo at mag-evolve. May tao dito. Binatang Panginoon. Nasa loob sila. Ang hindi pangkaraniwang pangyayari sa kalangitan ay maaari lamang dulot ng isang bihirang banal na hayop sa mundong ito. Buksan mo ang pinto. Opo. Marami akong ginawang paghahanda. Tapos na kayong tatlo. Teka, kung bigla tayong papasok, mag-a-alert lang sila. Ano ang suhestiyon mo? Ito ang plano. Lin, ako ito. Buksan mo. Ang tagalinis po. Sabihin mong buksan ang pinto. Kung hindi, tatapusin kita. Po? Hindi ba tayo nagkasundo na bago ako lumabas? Hindi mo ako aabalahin? May emergency ako. May hinahanap ako. Ano ang hinahanap mo? Tutulungan kitang hanapin. Hindi ko nga alam kung nasaan. Buksan mo lang ang pinto, ako na ang hahanap. Sandali lang po. May kakaiba boses ng janitor parang balisa. Nagmamadali talaga ako. Bilisan mo at buksan ang pinto. Buksan ang pinto. Sige. Buwisit ka. Kapag nakabukas na ang pinto, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Huwag mong buksan ang pinto. Ang boses na iyan, si Xiao Heitan iyan. Xiao Heitan, natapos ka nang mag-evolve? Hindi pa. Pero kaya ako makipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng telepathy. Naiintindihan ko. Si Shen Xinyan iyan sa labas. Naririnig ko. Pinabantaan niya ang isang tao gamit ang kutsilyo para sumunod. Kaya pala ang tagapangalaga boses ay napakakaiba. Kaya may pumipilit sa kanya. May 10 minuto pa ako para matapos ang pag-evolve. Huwag mong buksan ang pinto. Kahit anong mangyari. Nakuha ko. May emergency talaga ako. Pakibilisan mong buksan ang pinto. Bakit hindi pa bukas ang pinto? Ginoo. Nakalimutan ko kung paano buksan ang pinto. Sandali lang. Sige. Nakita niya ang totoo. Malamang siya ay nagpapaliban ng sadya. Umalis ka dyan. Kunin mo ang martilyo. Wasakin mo ang pintong ito. Oo. Nasa panganib si Wang Qing. Kailangan kong magmadali. Tito, anong ginagawa mo? Binata, hindi mabuksan. Umalis ka. Kunin mo ang lagari. Masamang babae, tigilan mo ang pagpapanggap. Kapag bumukas ang pinto, paghihirapan kita. Malapit nang masira ang pinto. Munting uling, bilisan mo ang pag-evolve. Lumakas ka. Munting uling, natapos mo na ang iyong pag-evolve. Guys, nag-evolve pa ako. Hindi makagalaw. Oops! Nandoon ang dragon.
isang buhay na dragon. Ito ay isang kayamanan sa pananaliksik. Umurong. Sino man ang maglakas loob na lumapit, lalaban ako sa iyo. Ang gulo mo. Sunggaban siya. Opo, Ginoo. Hindi. Huwag kang lalapit sa akin. Sa tingin mo kaya mong lumaban sa ganyang liit na lakas? Ibigay mo na. Gaisan, makalusot ka na. Lin Wanqing, kung wala ang dragon na nagpoprotekta sa iyo, nasa akin ang kapalaran mo. Huwag gumalaw. Tulong. Tigil. Bakit nandito si Lord Sanjiang? Panginoon ng lungsod. Ito si Lin Wanqing at ang banal na dragon. Ito pala ang banal na dragon. Mabuti hindi ito nasaktan. Si Lord Yang. Nakaligtas tayo. Paano mong nilalapastangan ang banal na dragon? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Tio Jiang, nagkamali ka ng pagkakaintindi. Natuklasan ko na kontrolado niya ang banal na dragon. Dumating ako para iligtas ito. Ikaw! Nagsisinungaling ka! Hindi ko ito kontrolado. Munting uling. Iyan ang pangalan na ibinigay ko sa dragon. Panginoon, ang banal na dragon ay likas na mapagmataas at malayo. Paano ito kusang mapapasunod ng tao? Dapat ay kontrolado niya ang banal na dragon. Ang sinabi mo, may katuturan. Hindi ganoon. Nagmamataas ka pa rin pagkatapos ng lahat? Sasaktan kita. Tigil! Paano mong hinawakan ng babae ko? Ito ang maalamat na banal na dragon. Maliit na uling. Matagumpay kang nag-evolve. Guro, Ayos ka lang ba? Ito lumaki na naman. Host, Suhan. Kasalukuyang progreso ng ebolusyon. Bagong kakayahan. Ako ay naging ang maalamat na Yinglong. Ang daang hari ay kayang kontrolin. Ang hangin at ulan ng langit at lupa. May pakpak. Ito ay si Yinglong. Sa mundong ito, talagang umiiral ang gayong banal na nilalang. Yinglong, hindi ba iyon ang banal na halimaw? Na kayang tumawag ng hangin at ulan? Ang dragon ay may baliktad na kaliskis. Hawakan mo at mamamatay ka. Galawan mo siya. At patay ka. Gusto akong patayin nito. Professor Song, gamitin ang sandata para supilin ito. Apoy, Tigil, huwag kang bastos sa Panginoong banal na dragon. huli na. Maliit na uling mag-ingat. Ang perpektong nilalang na ito sa wakas ay napasa kamay ko. Hangin at ulan, sundin ang aking utos wasak. Sa tingin mo karapat-dapat kang lumapit sa akin? Lumayo ka. Ay naku, Gumagamit ka pa rin ng maruruming taktika? Si Little Blackie ay hindi natatakot man lang. Ang Yinglong ay may kapangyarihan ng hangin at ulan. Totoo pala. God. Ka. Wiset. Lumaki at lumakas na naman. Natakot ako ng sobra. Salamat at maayos ang banal na dragon. Lalakas ang loob mong hawakan ako? Ikaw, lumayo ka. Umanda kang harapin ang aking galit na may kulog. Ah, Diyos ko. Magaling! Ito ang mangyayari kapag inaway mo kami. Punong lungsod. Ang banal na dragon ay papalapit sa atin. Babanal na dragon, po. Ang banal na dragon na ito, hindi naman tayo nito papatayin, di ba? Munting uling, bumalik ka! Huwag kang mag-alala. Sinabi ko kay Munting Uling na huwag kang saktan. Teka. Bibi, Lin. Nakakausap mo ang banal na dragon. Oo, may telepatiya kami. Telepatya? Posible kaya na binasbasan ka ng banal na dragon? B. Lin, pakiusap. Tulungan mo akong sabihin sa banal na dragon ang isang bagay.
Sabihin mo lang ang kailangan mo. Naririnig ka ni Munting Uling. Kaya pala isa itong banal na dragon. Naiintindihan pa nito ang pananalita ng tao. Dakilang banal na dragon, pumunta ako rito ngayon upang hilingin sa iyo na sumama sa amin. Kung pumayag ka, huwag kang mag-alala. Sa pinakamataas na karangalan ng lungsod ng Jiang, paglilingkuran kita. Si Munting Uling ay kasama ko. At laging gutom. Naubos ang sobrang enerhiya sa ebolusyon. Ako ay gutom. Kung pumayag siya, siguradong magkakaroon siya ng mas magandang buhay. Munting Uling, pumayag ka ba? Hindi ako sasama sa iyo. Ano ang sinasabi ng banal na dragon? Sabi ni Little Black, hindi siya sasama sa iyo. Mukhang tayo ay hindi nakatakda na makatanggap ng pagpapala ng banal na dragon. Tara na. Mayor Jiang, saka na kami aalis. Sige, ingat kayo pareho. Ang aming ugnayan sa banal na dragon ay masyado pa ring mababaw. Mayor, paano kung mag-isip tayo ng ibang paraan? Hindi na kailangan. Ang banal na dragon ay may sariling kagustuhan. Ang pilitin nito ay hindi gagana. Siya nga pala, agad na magtalaga ng ilang tauhan upang lihim na protektahan si Lin Wangqing. Para sa mga taong ito, pratuhin sila ayon sa batas. Opo, Mayor. Natakot ka ba? Naaalis ako? Talaga namang hindi. Kung aalis ka, mas makakarelax ako. Talaga? Sige, aalis na talaga ako. Sige, magpatuloy ka. Biro lang. Mas malaki na ako ngayon. Mula ngayon, kailangan kong manatiling invisible at sumunod sa iyo. Wanqing. Matagal na tayong hindi nagkita. Mas lalo kang gumanda. Bakit ang dalawang iyon ay nag-iikot na parang langaw? Narito na naman sila. May masama silang balak. Anong ginagawa mo dito? Nawalan tayo ng komunikasyon pagkatapos mamatay ng mga magulang mo. Akala namin, puntahan ka naming tingnan. Kailan ka pa naging mabait? Bantayan mo ang tono mo. Ganyan ka ba makipag-usap sa mga nakatatanda? Anong klaseng tao kayo? Parang hindi ko alam. Sabihin mo na lang ang gusto mo. Lilipat ka sa susunod na buwan. Ang bahay na ito ay para sa kasal ng pinsan mo. Saan naman ako titira? Saan ka titira? Iyan ang problema mo. Sige, sa susunod na buwan, kailangan mong lisanin ang bahay na ito. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kawalang hiya ang tapang. Well, iyon ang una. Talagang nagmulat ang aking mga mata. Hindi man lang ako makapirma sa sarili kong bahay. Kailangan kong magrenta sa ibang lugar. Siyempre, magpapakasal ang kapatid mo, kaya dapat tumulong ka. Hindi ba iyon natural lang? Ano ang kailangan ng babae ng bahay? Maghanap ka ng mabuting lalaki, iyan ang mahalaga. Lumabas ka sa bahay ko ngayon. Umalis ka dyan. Lumabas ka. Wanqing, huwag kang mag-alala. Sinabi ko na sa iyo, hindi gagana ang sapilitang pag-agaw. Ibigay mo ang card ng bangko. Wanqing, binili ang bahay ng 100,000 noon. Ngayon, 100,000 na. Ibenta mo sa akin ang bahay. Patas na presyo ito para sa iyo. Umalis ka na agad. 100,000? Iyon ang presyo 20 taon na ang nakalipas. Ngayon, ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng 1,000,000. Pamilya tayo. Gusto mong kumita sa pamilya? Manipulasyon emosyonal, ha? Sige, bigyan mo ako ng 10,000,000. Pagkatapos, ibebenta ko sa iyo ang bahay. Magpapakasal na ang pinsan mo. Ang bahay na ito lang ang kailangan niya. Gusto mo bang maging walang asawa habang buhay? Anong kinalaman ko doon? Problema mo iyon. Hoy, hinahanap mo yan. Pumayag ka man o hindi, papayag ka. Gusto mo ng sapakan? Tingnan natin kung kaya mo. Maliit na uling, tulungan mo ako mamaya. Bobang babae, sumasagot ka pa? Gagawin ko. Ilipat mo sa akin. Anong nangyayari? Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Babala lang yon. Kung hindi ka aalis ngayon, haharapin mo ang mga kahihinatnan.
Ikaw ang may gawa nito. Tama. Huwag kang makinig sa kanya. Hindi ka naniniwala sa akin? Sampalin mo ang sarili mo? Sino? Sino ang nanakit sa akin? Mahal, namumula ang mukha mo. Pareho kayo. Sampalin ang sarili nyo. Ang init ng mukha ko. Ako ang nag-utos. Mahal, kakaiba ang babaeng ito. Tara, Hindi tayo pwedeng umalis. Kailangan nating makuha ang bahay na ito ngayong araw. Ayaw mo pa bang sumuko? ikaw. Anong ginagawa mo? Apoy, lumapit ka. Apoy, paano nasusunog ang kamay mo? Kailangan niyon ay props na mahika. Sinusubukan lang tayong takutin. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng props. Sunog! Tita, gusto mo pa ba ang bahay? Ikaw. Huwag kang lalapit. Lumabas ka ng bahay ko ngayon. Kung muling tumapak ka sa bahay ko, haharapin mo ang mga kahihinatnan. Si. Isara mo ang pinto pag alis mo. Yan lang ang kaya mong gawin para guluhin ako? Ang galing ng dating mo kanina. Nakatuwa ba? Dahil iyon sa iyo. Kung wala ka dito, tiyak na binubuli ako nila. Gutom ako. Bibilhan kita ng makakain ngayon din. Tara na. Buti na lang buhay pa ako. Kung hindi, patay na ako ngayon. Bakit mo ako tinawag sa laboratorio? Mr. Shen, mayroon akong malaking natuklasan. Tingnan mo. Ang mga lugar ng kanilang mga sugat ay eksaktong parehas. Pinaghihinalaan ko. Sila ay mga sumbyote. Kung ang isa ay nasugatan, ang isa ay naaapektuhan din. Ibig mong sabihin, hanggat kontrolado nating si Lin Wangxing ang dragon, ay kontrolado rin. Eksakto. Pero ang sumpay na dragon na iyan, hindi kailanman lumalayo sa tabi niya. Hindi namin mahawakan kahit ang kanyang buhok, kahit isang hibla. May paraan ako. Sundan mo ako. Shen Vai? Bakit siya nandito? Gusto ko gamitin ang pandaigdigang pinakamataas na teknolohiya para gawin siyang isang android na kayang harapin ang Divine Dragon. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Magsimula na tayo! Pero pagkatapos ng pagbabago, siya'y magiging na sumusunod lamang sa utos isang robot. Wala akong pakialam. Bilisan mo at simulan na. Siya. Gumising ka. Sutagumpay. Gawin natin. Tamang-tama. Sa ganitong kapangyarihan, madali lang mahuli ang isang halimaw. Naitanim ko na ang mga utos sa kanyang isipan. Anumang utos na ibigay mo, susundin niya ng lubusan. Ang bagay na ito, napakahusay mong hinawakan. Sa kanya, ang banal na dragon ay atin na. Patayin mo siya. Ikaw? Master Shen, paano mo ito nagawa sa akin? Mali ka. Dragon. Akin lang ito. Maganda ang langit kanina. Bakit biglang kumidlat? Masama ang pakiramdam ko tungkol dito. Sana sobra lang ang iniisip ko.
Nasusunog din yan. Bilisan mo at tumawag ng pulis. Kumusta? Kontrolado na ba ang apoy? Masyadong malaki ang apoy. Hindi natin ito mapigilan. Napakalapit ng gubat sa lugar ng mga bahay. Kung hindi makontrol ang apoy, magiging sakuna ang resulta. Ano ang gagawin natin? Naisip ko na, Panginoong Dragon, kaya niyang tawagin ang hangin at ulan. Siguradong mapapatay niya ang apoy na ito. Tama ka. Bilisan, ihanda ang kotse. Pupunta ako sa bahay ni Lin Wangxing. Uwa, Panginoong Dragon, ikaw ang tanging pag-asa ng Jiang City. Ang tanging pag-asa. ang mga gubat ng Jiang City ay biglang nagkaroon ng malaking sunog. Sa kasalukuyan, ang mga pagsisikap sa pagsagip ay masiglang isinasagawa. Ang sunog na ito ay talagang malala. Hindi ko alam kung kailan ito mapapatay. Nandyan na siya. Panginoong Jiang, bakit po kayo narito? Lin Wangxing, nakikiusap ako sa iyo, iligtas mo ang Jiang City. Iligtas ang lahat ng tao. Panginoong Jiang, tumayo po kayo. Ngayon, nag-aapoy ang apoy sa bundok. Hindi namin mapatay ang mga ito. Kung magtatagal pa ito, ang buong Jiangcheng ay mamomroblema rin. Ganito ba talaga kaseryoso? Wala talaga akong pagpipilian. Kaya naisip ko ang Dragon Lord. Baka may solusyon siya. Munting uling, may paraan ka ba? Lin, kausap mo ba ang Dragon Lord? Hindi ko siya makita. Ngayon, ako kontrolado ang hangin at ulan sa paligid ng daan-daang milya. Ang pagkontrol sa apoy ng bundok ay walang problema. Ang galing. Sinabi ni Little Charcoal na kaya niya. Salamat, Lin. Salamat, Dragon Lord. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Pumunta na tayo sa lugar ng apoy. Sige, tara na. Ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Lahat, huwag magpanik. Darating ang alkalde rito. Mangyaring manatiling kalmado. Nakahanap na ako ng isang taong kayang patayin ng apoy. Bata lang siya. Ano ang kaya niyang gawin? Oo, ganito nakalala ang apoy. Kaya ba niyang patayin ito? Munting uling, oras na para ipakita ang iyong lakas. Oras na para patayin ang apoy na ito. Isang dragon, isang banal na dragon. Isa itong banal na dragon. Grabe. Papalapit na ang madidilim na ulap. Uulan na, ang galing. Munting uling, tara. Mga hangin at ulap, sundin ang aking tawag. Magpaulan na. Pawiin ang apoy. Protektahan ang Jiangcheng. Ulan. Talagang umuulan. Umuulan. Ang galing. Umuulan. Ang galing. Nagawa niya. Naligtas ang Jiangcheng. Patay na ang apoy. Ligtas na tayo. Salamat, banal na dragon. Patay na ang apoy. Pwedeng na akong bumalik. Munting uling, magaling, nagawa mo. Nasaktan ka ba? Mukha kang sobrang mahina. Huwag kang mag-alala. Overexcite lang. Isang masarap na pagkain. At gagaling ako. Salamat Panginoong Banal na Dragon. Salamat Estudyante Lin sa pagligtas sa aming mga buhay. Salamat. Pasalamatan ang banal na dragon. Salamat, Estudyante Lin, sa pagligtas sa aming mga buhay. Pabayaan sila. Halika, lahat, bumangon. Protektahan ang mga mamamayan ng Jiangcheng. Tungkulin natin iyon. Lord Dragon, parang mahina ka. May magagawa ba ako? Kailangan namin ng maraming pagkain. Mas marami, mas maganda.
Madali lang yan. Ako na ang bahala. Sige, immobilize ang buong lungsod. Lahat ng pagkain, ipadala rito. Opo, aking Panginoon. Pupunta ako agad. Lord Dragon. Miss Lane? Ang mga supply ay ipinapadala na, pero magtatagal ng kaunti. Lord Jiang, sabihin mo na lang. Ngayong gabi, gusto kong mag-host ng isang handaan ng banal na dragon. Anyayahan ang lahat ng mga kilalang tao ng Jiang City upang dumalo. Salamat sa inyong dalawa sa pagligtas ng Jiang City. Munting uling, ano sa tingin mo? Sabihin mong oo. Pumayag si Munting Uling. Mahusay. Aayusin ko ito agad. Sa pagkaing ito, tiyak mong makukumpleto ang huling ebolusyon. Lin Wanqing. Anong ginagawa mo rito? Eto na naman ang payaso. Anong ginagawa mo dito? Nagtatrabaho kami para sa mansyon ng Panginoon ng lungsod. Siyempre, kwalipikado kami para dumalo sa pista ng dragon. Pero ikaw, isang mahirap na babae, ano ang karapatan mong narito? Huwag mong sabihin sa akin, pumasok ka ng palihim para makinabang. Mga minamahal kong panauhin, tingnan ninyong mabuti. Siya ay isang mahirap na estudyante. Huwag kayong padaya sa kanya. Mukha siyang maganda, pero walang modo. Ang pista ng dragon ay napakagandang kaganapan. Paano siya basta-basta papasok? Hindi ka talaga natututo, di ba? Dahil hindi ka natuto noong nakaraan, ipaalala ko sa iyo muli. Ito ang pista ng dragon. Kasama ang Panginoon ng dragon. Paano kang maglakas loob na magwala? Mahal, tawagin mo ang tagapamahala. Palayasin siya. Palayasin ako? Kung hindi ako dumating, ang pista ng dragon ngayon ay hindi karapat-dapat na idaos. Ang laki ng sinasabi. Anong dahilan para sabihin niya yon? Dahil, ako mismo ang nag-alaga ng dragon. Ano ang pinagsasabi niya? Ano? Ano ang halaga mo? Alam ko ng eksakto. Naglakas loob kang makipag-close sa banal na dragon? Anong biro ito? Nakakatawa talaga. Walang saysay ang kausap ka. Patahimikin na lang natin sila. Dahil ayaw mong marinig ang katotohanan, gagawin ko ito sa ibang paraan. Narito si Lord Jiang Cheng. Narito si Lord Jiang Cheng. Tapos ka na. Sige, tumawa ka, habang kaya mo pa. Panginoon ng lungsod. Nandoon si Lin. Si. Tara na. Panginoong Jiang, kumusta? Ikaw ay. Ako ay isang senior executive sa Shen Corporation, Zhou Chiang. Naalala mo ba ako? Pasensya na. Hindi ko maalala. Panginoong Jiang, dumating ka sa tamang oras. May isang taong napakapalagay na walang galang sa banal na dragon. Ang lakas ng loob mo. Sino? Humakbang pasulong. Siya, arestuhin siya agad. Hindi sila naniniwala na pinalaki ko ang banal na dragon. Wala kang alam na asal. Naglakas loob kang kausapin ang Panginoon ng lungsod ng ganyan. Lin, iyon ay aking pagkukulang. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkagulat sa iyo. Kilala pala niya si Panginoong Jiang. Bakit ang City Lord ay magiging napakamagalang sa kanya? Ang ugali ng City Lord ay kakaiba. Totoo kaya ang sinabi niya? Imposible. Sino ang makakapag-alaga ng isang banal na dragon? Ang sinabi niya ay, totoo? Ang City Lord Jiang ay lubos na gumagalang sa kanya. Iyon na siguro iyon. Malaki ang gulo natin. Ang tanga ng ginawa ko. Kasalanan mo ito lahat.
Ikaw ang nagdulot nito sa sarili mo. Nagulat ha? Hayaan ninyong ipakilala ko ang lahat. Ito si Lin Wanqing. Talaga? Siya ang bayani na nagligtas ng ating lungsod. Ang sinabi niya ay totoo talaga. Ang galing naman. Tapos na ang dalawang ito. Wala na sila. Wangxing, mali ako. Maging mapagbigay po kayo. Patawarin niyo po kami sa pagkakataong ito. Naging tanga kami. Kung gumagana ang paghingi ng tawad, ano pa ang silbi ng batas? Panginoon Jiang, ang dalawang ito ay masasama ang moral. Iminumungkahi ko na parusahan natin sila ng mahigpit ayon sa batas. Matiwasay kayo? Hahawakan ko ito ng patas. Ang natitira sa buhay ko ay ganap na nasira. Sige, dalhin ang dalawang ito sa kustodiya. Estudyante Lin, nandito ba ang banal na dragon? Nasa tabi ko rin. Tapos na ang oras. Simulan na ba natin ang handaan? Kung mas maaga tayong magsimula, mas maaga tayong matatapos. Magsimula na tayo. Lahat. Ang ganda ng handaan. Ang saya ng eksena. Paano kung wala ako? Shen Si Yuan, hindi ka pa. Napakahalaga ng buhay ko. Hindi mo basta-basta kukunin yan. Dahil dumiretso ka sa bitag, huwag mong asahan na makakalabas ka ngayon. Lord Shenlong. Galit na galit ang Divine Dragon. Magiging malala ang kahihinatnan. Kusa kang lumabas. Perpekto. Nakakatipid sa akin ang abala. Nang pagpilit sa iyo na lumabas. Mag-ingat ka. Masyado siyang kalmado. Malamang may nakatago siya. Paglalapastangan sa Divine Dragon. Paggambala sa banal na piging. Isang karumal-dumal na krimen. Dakpin ang baliw na ito. Itong mga tao, hindi sila karapat-dapat na kumamot ng kati ko. Lumabas ka. Si Shen Wei. Hindi. Ang hina ni Shen Wei. Paano siya naging taga-suporta ni Shen Xinyan? Lusob. Patayin sila. Walang buhay sa kanya. Maaaring Munting uling. Ano ang nakita mo? hindi siya si Shen Wei. Sinusuot lang ang itsura niya, isang halimaw na lubos na kontrolado ni Shen Xinyan. Ano? Sabihin mo ng malinaw, si Shen Wei ay walang kaluluwang android. Nakakatakot. Shen Xinyan, gagawin ba talaga ito sa sarili niyang kapatid na babae ng ganito kalupit? Shen Xinyan, ano bang ginagawa mo? Patahimikin siya. Naglakas loob ka bang sakta ng City Lord? Sandali lang. Susunod ka na. Ikaw, Linisin ang lugar. Sino mang ayaw mamatay, umalis na ngayon. Takbo. May mamamatay. Takbo. Wala na ang mga hadlang. Ngayon, ayusin natin ang punto sa pagitan natin. binabalaan kita. Ang masasamang tao tulad mo ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Ikaw ay pinoprotektahan ng banal na dragon. Kapag pinabagsak ko ito, makikita natin kung makakapagsalita ka pa ng matapang. Take! Wasakin ang dragon na iyan! Ang halimaw na nilikha mo ay nangangahas na hamunin ang banal na dragon bilang hanggang 3. Little Blackie, ang galing mo. Napagod ako sa maghapon. Ang reflexes at lakas ko bumaba na. So, kamusta ka ngayon? So, ang Divine Dragon ay ganito lang kaya? Kung nasa buong lakas ako, Bakit wala pa ang pagkain?
Little Blackie ngayon kailangan ng mag-replenish ng energy. Tanggapin mo na. Ikaw, lahat ay mga laruan na nasa ilalim ng aking kapangyarihan. Dumating na ba ang pagkain? Dapat nandito na yan. Nasa labas lang. Sumunod ka sa akin. Kainin ang pagkain at kumpletuhin ang ebolusyon. Tapusin na ang komedya na ito. Si, Ay nako, hindi pwedeng makuha niya ang pagkain. Sundan siya. Lalamunin ko lahat. Kumpletuhin ang huling pagbabago. Nakakuha ng isang evolution point ang host. Nakakuha ng 3 evolution points ang host. Nakakuha ng 2 evolution points ang host. Kumukulo ang dugo. Nabasag ang mga tanikala. System, i-evolve mo ako. Nagising ang dugo. Libu-libong dragon ang yumuyukod. Ngayon, ang langit at lupa ay saksi. Maging isang 5 kukong banal na dragon. ang enerhiya ng buong mundo ay nagtitipon sa kanya. Kailangan mong magtagumpay. Naku, lalong lumalaki at lumalakas. Ito na talaga, tapos na tayo. Iminumungkahi ko na sumuko ka na. Wala kang pag-asa. Hindi ako matatalo. Hindi ako pwedeng matalo. Shensin yan, ano pa bang balak mo? Kung mahuhuli ko lang ang babaeng ito, hindi siya maglalakas loob na hawakan ako. Sakupin si Lin Wangxing. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Ikaw, lumayo ka. Tigit! Yung tunog, marunong magsalita ang dragon. Diyos ko, ito ba talaga ang aking munting charcoal? Bagong kakayahan, banal na lahi ng dragon. 5 kuko ang nabuo na. Kumpleto na ang banal na katawan. Sa wakas, naging isang 5 kukong banal na dragon ako. Taglay ng host ang 5 kukong banal na dragon. Lahat ng talento ay nakatago sa lahi. Lahat ng batas ng mundo ay nasa ilalim ng aking kontrol. Ikaw, ano ang mayroon ka para kalabanin ako? Damhin mo. Ang banal na kapangyarihang ito na lumalampas sa lahat. Ang laki ng kuko ng dragon. Saksihan ang galit ng 5 kukong banal na dragon. Hindi. Hindi ako makahinto ngayon. Hindi pa ako busog. Tataka siya. Ang mundong ito ay nasa ilalim ng aking kontrol. Saan ka tatakas? Oras na. Saan yung tao? Upang ayusin ang ating karma. Shen Xinyan, buksan mo ng malapad ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ako ay bumalik. Ano ka ba talaga? Wow, si Little Charcoal ay mayanyong tao. Paano ito nangyari? Bakit ito naging mukha ni Suhan? Shen Xinyan, ang ating away. Dapat matapos. Hindi. Ikaw si Suhan? Oo, ako nga. Noong panahong iyon, noong pinilit mo akong tumalon mula sa gusali, naisip mo ba ang ganitong kahiya-hiyang resulta? Posible bang si Little Charcoal ay kilala na si Shen Xinyan sa simula pa? Hahaha. Suhan, huwag mong isipin na sa pagiging dragon, matatakot ako sa'yo. Napatay kita dati, mapapatay kita muli. Isang langaw na sumusubok na ibagsak ang puno. Karma. Shen Xinyan. Magkapantay na tayo ngayon. Ika, si Little Charcoal. Ako ito. Kaya ko nang mag-anyong tao ngayon. Hindi naman masama. Gaya ng inaasahan sa dragon na pinalaki ko. Itong mukha, itong dating, talagang makakapang-akit ng maraming tao. Pero, narinig ko lang si Shen Xinyan na tawagin kang Suhan. Magkakilala na ba kayo? Gusto mo bang marinig ang tungkol sa nakaraan namin ni Shen Xinyan? Panginoong Divine Dragon. Masyadong maingay dito. Hindi magandang lugar para magkwento. Dadalhin kita sa isang lugar
na para lang sa ating dalawa.